ang scripture po na to ay isa pong paalala sa atin ng psalmist. What shall I render to the Lord? Anong maibibigay ko sa Panginoon sa mga biyaya at pagpapala na ibinibigay niya sa akin? Ang ating pong buhay, nung araw, ay talagang tayo po ay pinangungunahan ng kaaway. Kaya po, nagre-rejoice yung kaaway nung araw sa buhay natin. Ngayon po, malungkot na ang kaaway. Bakit? Nawala na tayo sa kanya eh. Pero noong po masaya siya kasi sa kanya tayo. Nag-i-enjoy siya sa atin. Pero po, nagkaroon tayo ng isang napakalaking pagbabago sa ating buhay. Bakit po? Sapagkat nakatanggap po tayo ng isang regalo. Yang regalo pong yan, ang sabi po ng Ephesians chapter 2, verse 8 and verse 9, ang sabi po dito, nakatanggap po tayo ng isang magandang regalo na ang sabi, for by grace you have been saved through faith, and that not of yourselves, it is the gift of God. Not of works, lest anyone should boast. Ayan po, tayo pong lahat ay nagkaroon ng pagbabago dahil nakatanggap po tayo ng regalo. Ang regalong yon ay ang regalo ng kaligtasan, salvation. Paano natin natanggap ang salvation? Nagbayad ba tayo ng pera? May ginawa ba tayong mga sakripisyo para tayo magkaroon ng kaligtasan ng salvation? No. Ang sabi po dito, by grace you have been saved through faith. It is a gift of God. Ito pong ating natanggap na kaligtasan ay regalo ng Diyos. Mga anak ng Diyos, kung natanggap po natin ang regalo ng kaligtasan, tingnan po natin ang sarili natin. Dito po sa verse 10. Ang sabi po dyan, for we are His workmanship, created in Christ Jesus for good works, which God prepared beforehand that we should walk in them. Tayo raw po, we are His, everybody say, workmanship. Naintindihan niyo ba kung ano ibig sabihin ng workmanship? Ang ibig pong sabihin ng workmanship ay obra maestra. Nakakita na po ba kayo, natatandaan niyo po ba na si Juan Luna ay mayroong obra maestra? Ano po yon, mga teacher? Tinuro natin yan. Yan. Palibasa mga teachers kami, kaya alam namin yon. Pero tinuro namin sa mga tao yon. Hindi lang natatandaan. Ano po? Kasi po naituro natin yan grade 5. Siguro nakalimutan nyo na. Meron pong obra maestra, si Juan Luna, yung Spoliarium. Obra maestra. Anong ibig sabihin kapag obra maestra? Ang ibig pong sabihin pag obra maestra, ito ay kakaiba sa lahat ng mga naipintura, naipinta. Kapag po tayo ay pumunta halimbawa sa isang galerya at merong mga paintings na nandun, kapag tayo po ay may hawak na putik at yung putik na yon ay ipinahid natin doon sa mga paintings, ano mangyayari sa atin? Madidimanda po tayo. Magbabayad ka. Pag wala ka ibabayad, makukulong ka. Kasi dinumihan mo ang obra maestra ng isang pintor. Anak ng Diyos, sino ka sa harap ng Panginoon ngayon? Sabihin mo sa katabi mo, obra maestra ka ng Diyos. Kawawa naman yung walang nagsabi. Tingnan nyo yung kapitabi nyo, baka walang nagsabi sa kanya. Siya man ay obra maestra ng Diyos. Yes, obra maestra ng Diyos. Ang obra maestra, hindi pwedeng dumihan. Hindi pwedeng dumihan ang isang obra maestra. Kaya po, napakaganda ng ginawa ng Diyos sa kanyang mga anak matapos na makatanggap ng kaligtasan, libre, regalo ng Diyos. Ang mga anak ng Diyos ay naging obra maestra ng Diyos. Ano ngayon ang sigaw ng anak ng Diyos? Ano po? Tayo po'y ginawang obra maestra. Anong sigaw natin ngayon? Thank you, Lord. Praise God. Thank you, Lord. Praise God. Obra maestra pala ako ng Diyos eh. Kaya naman tingnan nyo, nung araw, yung mga retrato nyo nung araw, mas maganda kayo ngayon, mas bata pa. Di ba? Kung ayaw nyong maniwala, ako po paniwalang-paniwala doon. Yes. Sapagkat ang obra maestra ng Diyos ay talagang pinagaganda ng Panginoon. Obra maestra na tayo ng Diyos. Tayo po'y naging obra maestra ng Diyos nang tanggapin natin ang kaligtasan
At tayo po ay nagkaroon ng panibagong kaisipan na nung araw po ang ating kaisipan ay punong-puno ng mga bagay na mga makamundo. Pero ngayon, hindi na ganon. Hindi na ganon ang ating kaisipan. Maging ang ating pakiramdam, ang ating pag-iisip. Nagkaroon ng pagbabago ang kabuuan ng ating pagkatao nang tayo po ay gawing obra maestra ng Diyos. Kaya po, dahil doon, sabi nga po ng psalmist doon sa Psalm 126, sabi po doon sa Psalm 126 verse 3, ang sabi po doon, "The Lord hath done great things for us, whereof we are glad." Ang mga taong nakaranas ng salvation, ang mga taong nakakatanggap ng mga pagpapala at biyaya, ano po ang unang-unang tendency nila? Magsabi ng maraming salamat. At ako po'y nakatitiyak ng 101%. Lahat po tayo ay nakatanggap na ng blessings mula sa Diyos. Amen po ba? Pumalakpak nga po yung nakatanggap na ng pagpapala. Titingnan ko, baka merong hindi pumapalakpak dyan. Praise the Lord. Yes. Hallelujah. Yan po, the spirit of gratitude is in the hearts of people who have received salvation from God, who have received blessings from God. Yan po ang ating nasa sa puso. Sapagkat po, tayo po mula sa Diyos ay nakatanggap ng iba't ibang klase ng pagpapala. Kaya nga po ang sabi, ang madalas natin sinasabi, sabi natin, God is good and all the time. Yes. Yan po ay sabi, God is good. At sabi po ng 2 Chronicles chapter 7 verse 3, God is good and His mercy endures forever. God is good and His mercy endures forever. Talaga pong napakabuti ng Diyos all the time. Bakit po? Sapagkat masasabi po natin sa ating buhay na tayo po ay magkaroon ng kaligtasan, dumarating po pa rin yung oras, dumarating pa rin po yung pagkakataon, tayo po ay nagkakasala. Pero ano pong gagawin natin? Lalapit tayo sa Diyos. Pagkatapos, anong gagawin natin? Hihingi tayo ng tawad. Pag humingi tayo ng tawad, anong ginagawa ng Diyos? Binubura na yung ating kasalanan. Hindi po katulad ng tao. Pag humingi ka ng tawad, patawarin mo ako, nagkasala ko eh. O sige, pinatatawad na kita, pero hindi ko makalimutan yung ginawa mo. Ayan. Pero po ang Diyos, kapag po tayo nagkasala, at tayo po'y humingi ng tawad, tinalikuran na natin yung ating kasalanan, ay, burado na yung kasalanan. Kaya pag sinabi mo ulit, Lord, forgive me, doon sa kasalanan ko pong ginawa noon, ito po, baka sabihin sa'yo ng Lord, ano yun? Kailan? Nagawa mo? Gaganunin ka na kasi nakalimutan na ng Diyos na ginawa mo yung kasalanan yon dahil napatawad na tayo ng Panginoon. Ganon magpatawad ang ating Diyos sa ating kasalanan na nagawa, na ating ikinukumpisal. That's why the Lord is good all the time because His mercy endures forever. And also, marahil po, marami po sa atin ay natanggap po ang kagalingan mula sa Panginoon. Kaya sabi ng Panginoon, ang sabi ng Exodus 15:26, I am the Lord who heals you. Tayo po, dati may sakit, may karamdaman, pinagaling tayo ng Panginoon. Maring sabihin nyo, Sister Dory, ako hindi pa ako nagkasakit eh. Pero pinagaling pa rin po tayo. Yung ating kaluluwa, pinagaling. Maari po hindi katawan natin ang pinagaling ng Panginoon, pero pinagaling ng Panginoon ang relasyon ng pamilya. Pinagaling ng Panginoon ang relasyon ng mag-asawa. Pinagaling ng Panginoon ang inyong negosyo, ang inyong hanap buhay. Binago. At ngayon, pinauunlad ng Panginoon ang negosyo. Pinagaling pa rin ng Panginoon. Ang Panginoon pa rin ang nagpapagaling ng lahat ng area ng buhay ng kanyang mga anak. Kaya marapat lang po na tayo po yung magpasalamat sa Kanya. I am the Lord who heals you. Palakpakan nga po natin ang Panginoon. Whew! Glory to God. At meron pa pong sinabi doon sa Psalm 30 verses 11 and 12. Ang sabi po doon, He turns our sorrow into joy. Kaya po kayo, kapag po kayo nalulungkot na sa buhay nyo, huwag po kayong pupunta sa isang sulok at hahagulgol ng iyak doon. Kunin po niyo yung salita ng Diyos o kaya po ay kuhanin ninyo ang mga awitin ng musika at magpatugtog kayo nang sa ganon matuwa kayo at makilundag kayo sa mga awit na nandoon. Sapagkat sa pamamagitan po pag narinig natin ang salita ng Diyos, kapag narinig natin ang pagsamba sa Panginoon, hindi maaaring hindi ka matuwa. At kung minsan nga iiyak ka nga, pero sa pag-iyak mo, nandun ang kagalakan sapagkat pinagagalak tayo ng Panginoon even in times of sorrow.
Amen po. Yes. Hallelujah. And of course, dapat po tayong magpasalamat sapagkat ang Diyos po'y laging nagbibigay ng pabor sa kanyang mga anak. Sabi po ng 2 Corinthians 1, 10 and 11, we have to thank God for giving us favor and our answered prayer. Sapagkat po, ang sabi ng Proverbs 12:2, a good man obtains favor. Hindi po ibig sabihin ng good man dito, yung lagi kang nasa simbahan at kunwaring mabait ka. Hindi po, no? Ang ibig po sabihin dito ng good man, yung pong lumalakad sa katwiran ng Panginoon, yun po ang good man, and we can obtain favor. And of course, sa ating pong laging pakikipaglaban, sa ating pong makipagkipaglaban sa lahat ng bagay, ang nagbibigay po ng tagumpay ang ating Panginoon. Sa kayat sabi po ng 1 Corinthians 15:57, but thanks be to God who gives us the victory through our Lord Jesus Christ. God is giving us victory after victory. Amen po ba? God is giving us victory. Kaya po, marapat lamang po na tayo po ay magpasalamat sa Panginoon. Ngayon po, maaaring sabihin nyo, Sister Dory, ako, problema ko, tagal-tagal na lagi pang nandyan Kaya eto, umiiyak na naman ako. Paiyak-iyak. Okay, kapatid, magpasalamat ka, may luhang lumalabas sa mata mo. Yung aso, kahit na hirap sa buhay, hindi mo malaman kung hirap na hirap nga sa buhay. Bakit? Walang luha Magpasalamat tayo, merong luhang lumalabas na i-express natin ang ating sorrow. At pag may nakakita sa iyong kapatid na ikaw ay umiiyak, sasabihin sa iyo, Sister, bakit? Kasi ganito, ganon. Somebody will pray for you because somebody cares for you na hinipo ng Panginoon na nagmamalasakit sa iyo sapagkat mahal ka ng Panginoon. Amen! Hallelujah! Oh, wonderful Lord! Kaya po naman, dahil sa mga bagay na ito, ang paalala po sa atin ng psalmist, ang sinasabi po sa atin ngayon dito, ng verse 12 na ating unang-unang scripture na binasa, what shall I render to the Lord for all His benefits toward me? What shall I render to the Lord? Kapag ka po, tayo po ay nakatanggap na isang bagay, ano man po yung bagay na yon, mamahalin man o mumurahin, kapag po tayo tumanggap ng isang bagay, ang tendency po natin ay magpasalamat. At kapag po tayo nagpapasalamat, of course, we have to express our thanks, our gratitude by L-O-V-E. Love. Kaya po, ang sinasabi po sa atin dito ng psalmist, what shall I render to the Lord? Yung pong number 1 verse nito ng Psalm 116, ang sabi niya, I love the Lord because He has heard my voice and my supplications. Dahil po sa dami ng mga bagay na tinatanggap nating biyaya sa Panginoon, we have to express our love to the Lord. At pagka po sinabi pagka po merong love, of course, ang kasunod po ng love ay honor. Honor, paggalang. Kaya po ang sabi ng 1 Samuel chapter 2 verse 30, those who honor me, I will honor them. But those who despise me, they shall be disdained, they shall be less esteemed. Ang pagmamahal po sa Panginoon ay mayroong kakambal na paggalang. Love the Lord, and as you love the Lord, we have to honor the Lord.